Alright mga kapatid, sa gitna ng mga kaguluhan at mga issue sa politika dito sa Pilipinas ay hindi natin kailangan bitawan mo. Hindi natin dapat bitawan mga tol yung usapin about dito sa West Philippine Sea, no? Kasi isa to sa mga problema ng bansa na kailangan talagang hinaharap. Kasi kung ang problema sa Pilipinas kagutuman, kawalan ng hanap buhay ng ilan mga tol, kahirapan, korupsyon, etong West Philippine Sea mga tol, kapag hindi ito nabantayan at nagsimula rito ang gulo o giyera, mas lalo tayo magiging problemado mga tol. Lahat ng problema na meron tayo ngayon is mas lalong bibigat pa yan. 'Di ba? Kaya kailangan talaga may pakialam tayo mga tol kung ano man ang nangyayari dito sa loob ng ating soberanya. So itong panonoorin natin ngayon ay mula kay John Reps, yan, Philippine Navy. Hinamon daw ang mga barko ng China sa West Philippine Sea. Oy, commander ng US Navy sinibak daw sa pwesto mga tol. Alamin natin kung bakit. Alamin natin kung ano ang mga bagong kaganapan ngayon dito. Pero bago natin 'to simulan, syempre wag mong kalimutan mag-subscribe kay John Reps. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Mahigit 200 mga Chinese vessels ang namataan sa mga bahagi ng West Philippine Sea. Dami, Kaya no? naman ipinapadama ng Philippine Air Force at Philippine Navy ang kanilang presensya sa mga lugar sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga regular na pagpatrolya. Hinamon din umano nila ang mga Chinese vessels at sinabi na nasa loob sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas at Siguro yung sinasabi rito ni John Reps na hinamon, eto siguro yung radio challenge. No? Oh, Chinese vessels, anong ginagawa nyo sa loob ng aming exclusive economic zone? Paalala lang, ito ay exclusive economic zone ng Pilipinas, batay na rin sa 1982 UNCLOS. Mga ganun mga tol. Siyempre English mga tol, hindi Tagalog. Pero yun siguro yung ibig sabihin ng hinamon. Kung makikita ninyo mga tol, ginagamitan talaga tayo ng China ng kanilang taktika, no, na bantayan yung mga area na gusto nilang sakupin o yung gusto nilang mapa sa kanila, no? Kaya nagpapadala sila ng sandamakmak na barko rito mga tol, kahit mga wala namang ginagawa yung mga yan, yung mga Chinese militia vessels mga tol, di naman nangingisda, di naman, alam niyo yun, inano lang sila diyan, dineploy lang sila kumbaga, no, para makapag-intimidate. Syempre mga mangingisda mga tol, pag nakita nila, oh, daming barko ng China rito, layo-layo tayo diyan, di ba? Ganun ang ginagawa nilang taktika. kapag hindi sila umalis ay Pag hindi umalis. sinabi ng isang opisyal ng militar kahapon na hindi nakikitang sinasakop ng China ang lalawigan ng Palawan o alinman sa bahagi ng Pilipinas sa kabila ng malawakang deployment nito ng mga barko sa West Philippine Sea. Totoo naman, sa ngayon, hindi natin nakikita na ang sinasakop ng China is yung mismong bansa natin. Lalawigan ng Palawan o kahit nasaang mang bahagi ng bansa natin. Sa ngayon, mga tol, hindi natin nakikita yan sa ngayon. In the future, hindi natin alam mga tol. Kasi 'di ba, marami na tayo na-discover dito sa loob ng ating bansa, mga tol, na tayo pala parang kontrolado na ng Chinese government o ng China government mga tol. Halimbawa na lamang yung napanood natin sa isang pagdinig sa Kongreso mga tol. Yung sa nangangalaga sa ating kuryente, 40% pala doon is pag-aari ng China. 'Di ba? Hindi nila tayo sinasakop sa ngayon, pero anytime na gustuhin nila mga tol, kayang-kaya nilang gawin 'yun. Kung talagang magpapabaya ang gobyerno natin. Sa ngayon nandirito sila sa West Philippine Sea, oo. Wala pa sa kalupaan natin mga tol, pero napakarami nilang tauhan dito. Meron nga tayong naging mayor Chinese mga tol, isipin niyo 'yun. Oh. Kabila ng malawakang deployment nito ng mga barko sa West Philippine Sea. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea na si Rear Admiral Roy Vincent Trinidad ay nagpahayag pagkatapos na makita ang mahigit sa 200 mga Chinese vessels sa mga bahagi ng West Philippine Sea mula noong August 20 hanggang 26. Ang pinakamalaki sa ngayon para sa taong ito. Anya, ang layunin umano ng Chinese Communist ay pagkontrol sa malawak na dagat ng South China Sea kasama ang West Philippine
Philippine Sea dahil ang China ay kritikal na umano ang daloy ng kanilang komersyo at kalakalan tulad ng mga isda at langis. Sinabi ni Trinidad na gusto talagang makuha ng China ang buong West Philippine Sea at maaaring ito rin ang dahilan kung bakit nagtayo ang China ng mga military base sa West Philippine Sea. Tignan mo yung mga pasilidad na yan mga tol, oh. Oh. Kung bakit nagtayo Tingnan mo 'tong mga pasilidad na 'to. Ito ba yung masasabi mong nagbibirong bansa, 'di ba? Seryoso sila sa gusto nilang mangyari. Pero ayaw nilang magkaroon ng giyera kasi itong mga tinayo nilang 'to, masisira lahat 'yan 'pag nagkargera mga tol. Hindi man one on one, no? Alam naman nila mga tol, hindi naman talaga magiging one on one ang laban eh. Alam nila 'yon. Na kapag binakbakan nila ang Pilipinas, maraming tutugon o maraming re-rescue sa Pilipinas at maraming sasaklolo. Kasi halimbawa, meron tayong MDT, meron tayong Mutual Defense Treaty. Ito mga itinayo nilang pasilidad dito mga tol, masisira lahat yan. Hindi naman siguro nila nais yun. Ang gusto nila mga tol, makuha, lahat ng gusto nilang makuha nang hindi na mauuwi pa sa gera. Ang ginagawa nila mga tol, gray zone tactics. 'Di ba? Andodo'n sila na nambabraso, naniniko, nangungutos, pero hanggang do'n lang 'yon mga tol. No, sisindakin lang nila, sisindakin ng mga bansang maliliit na kayang-kaya nilang sindakin mga tol. Lalong-lalo na halimbawa rito dito tayo sa Pilipinas mga tol. Kinumpara natin kahapon sa reaction video natin dito rin kay John Reps kung ano ang diferensya ng puwersa ng China sa puwersa ng Pilipinas at makikita mo talagang wala pa tayo sa kalingkingan mga tol. 'Di ba? 'Yun ang dahilan. No, kaya alam ng China 'yon mga tol, sa dami ba naman ng espiya nila eh. Alam ng China 'yon mga tol at alam nilang wala talaga tayong laban sa kanila kaya ganyan sila makapag-ano sa atin, makapangmaliit, 'di ba? Sa paramihan pa lang ng barko, lugi na tayo eh. ang China ng mga military base sa West Philippine Sea. Sa 203 Chinese vessels na nakita sa West Philippine Sea, 71 ang nakita sa Sabina Shoal kung saan nakabantay ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na Oo, nabinangga nila ng 3 ulit. Shoal kung saan nakabantay ang pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa na binutas rin ng China nakaraan lang. See? Sinabi ni Trinidad na ipinapadama ng Philippine Air Force at Philippine Navy ang kanilang presensya sa lugar sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga regular na pagpatrolya habang tumutulong din ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Philippine Coast Guard na mapanatili ang presensya ng bansa sa West Philippine Sea. Hindi nga lang masyado malinaw kung ano yung sinasabi ng China doon sa radio challenge na 'yon. Pero sa malamang pinapaalis tayo. Sabi rin ni Trinidad na nandito umano sila para ipakita na hindi mapipigilan ang pagganap ng kanilang mandato. Hinahamon umano nila ang mga Chinese vessels at sinasabi sa kanila na nasa loob sila ng exclusive economic zone ng Pilipinas at kapag hindi sila umalis ay gagawa ang Philippine Navy ng naaangkop na mga report. Marami na rin Akala ko gagawa ang Philippine Navy ng mga naaayon na action eh, 'di ba? Katulad ng ginagawa ng China mga tol, kapag di kayo umalis, ay gagawa kami ng mga naaayon na pagkilos, 'di ba? Tayo naaayon ng mga report. 'Di ba? Hinahamon natin, china-challenge natin yung mga barko ng China. Pag di kayo umalis, magre-report kami, parang gano'n mga tol. Sa China, pag di kayo umalis, ayan, wina-water cannon tayo, binabangga tayo, binubutas yung barko natin mga tol, tayo gagawa tayo ng report. Doon pa lang sa parting yun mga tol, alam mo na kung anong diferensya natin eh. 'Di ba sa kanila, kung anong difference natin. Ay gagawa ang Philippine Navy ng naaangkop na mga report. Marami na rin anya silang naihain na mga report sa mga naaangkop na ahensya ng gobyerno. At sa ibang balita naman mga kabayan, Navy Navy. ang commander ng USS Theodore Roosevelt Carrier Strike Group na si Rear Admiral Christopher Alexander ay ipinag-utos na i-relieve o alisin sa pwesto Why? ang commanding officer ng USS John McCain na si Commander Cameron Yaste dahil sa loss of confidence o wala umano itong kakayahang pamunuan ang guided missile destroyer. Mahina.
talagang hindi ka pupuwede diyan. Re-relieve ka talaga o mahina ka. Kasunod niyan ay kumalat ang mga larawan ni Cameron sa social media kung saan makikitang nagpapaputok ito ng baril habang nasa dagat at baliktad ang scope ng armas nito. Mhm. Si Cameron Patay tayo diyan mga tol. Hindi ka talaga pupuwede 'pag gano'n. ay ginampanan ng tungkulin bilang commanding officer ng USS John McCain noong October 2023 at ngayon ay pansamantala siyang nare-assign sa Naval Surface Group Northwest. Ang USS Theodore Roosevelt na madalas na nag-ooperate sa South China Sea ay nasa Middle East na ngayon kasama ang USS John McCain at iba pang mga destroyer na kagrupo nito ay sumasaklaw ng humigit kumulang 2.5 million square miles ng tubig sa Gulf of Oman malapit sa Iran. Ang US Navy ay nagtataglay ng mga namumunong opisyal sa pinakamataas na pamantayan at pinapanagot sila kapag ang mga pamantayang iyon ay hindi natugunan. Ang Oo naman, 'di ba sa simpleng paghawak ng armas makikita mo na agad kung may mali o hindi, eh. Paano ka magiging commanding officer kung sa paghawak pa lang ng armas makikitaan ka na agad ng may mali, 'di ba? Mahirap 'yun mga tol. mga pinuno ng hukbong dagat Baliktad yung scope, 'di ba? Imbis na pa gano'n, ay pinagkakatiwalaan ng mga makabuluhang responsibilidad sa kanilang mga marino at kanilang mga barko. At dagdag na balita mga kabayan, panoorin naman natin ang actual video ng pag-aresto kay Alice Guo. alright, alright. Ito mga part na ganitong balita hindi na natin 'to tatalakayin pa 'no. Etong dagdag balita, puwede mo naman 'tong puntahan na lang sa kay John Reps mga tol. Eto yung actual footage ata ng pag-aresto kay Alice Guo sa Indonesia 'no. So kalat naman 'yan sa iba't ibang mga balita at malamang marami sa inyo napanood na 'yan. So dito tayo mag-focus ngayon sa nangyayari sa West Philippine Sea mga tol. So nakikita nga natin ang, taktika ng China ay hindi pa rin naman nagbabago mga tol. Ginagamitan pa rin nila tayo mga tol ng puwersa at pinapakitaan pa rin nila tayo ng lakas at puwersa nila para ma-intimidate tayo mga tol. Pero tulad nga nung sinasabi ng ating mga magigiting na sundalo, hindi sila magpapa-intimidate, hindi sila magpapatalo, hindi sila magpapapigil, no? At gagampanan nila ang kanilang tungkulin para sa ating bansa. So mabuhay ang ating mga magigiting na sundalo. Yun nga lang mga tol, alam naman din natin na talagang kulang na kulang sila kaya gustuhin man nilang pumalag, hindi nila magawa mga tol at ayaw nilang ilagay sa alanganin ng ating bansa. Pero siyempre mga tol, hindi naman puwede kasing habang buhay na hahayaan lang nating kukutos-kutasan tayo ng China. Kailangan pa rin nating pumalag. Kung nagagawa ng China yung gray zone tactics, puwede rin nating gawin yun mga tol. Hindi naman siguro magdudulot ng giyera yun, 'di ba? Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo diyan? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.